1 week na kami ni baby ngayon at 1 week na din ang nakalipas simula nang ma-CS at ma-ligate ako. Last day na nga din ang pag-inom ko ng antibiotic ngayon. Pero yung mga vitamins kagaya ng ferrous at saka ascorbic acid ay tuloy-tuloy pa nga hanggang 90 days. Yung tahi ko naman ay hindi pa siya magaling pero okay na naman siya at eto nga at nakakagalaw-galaw naman ako. Medyo makirot pero tolerable naman. Sa mga nagtatanong kung ilang days ba daw bago ako nakagalaw simula nang na-CS ako ay kinabukasan pagkatapos ng CS ko ay nakatayo ka agad ako. Hindi kasi pwedeng hindi ka tatayo dahil hindi ka palalabasin ng ospital hanggat hindi ka nga nakakaihi at hindi ka nakakapupo. Kaya kahit makirot ay pinilit ko talagang makatayo noon. May mga nagtatanong nga din sa akin kung ano ba daw pakiramdam ng ligate tapos na CS. Sa ligate hindi naman siya ganun kasakit, medyo kumikirot-kirot lang ng konti yung puson pero nakakaya naman at natitiis naman. Hindi kagaya sa tahe na mas masakit talaga siya. Ganun naman talaga, masakit talaga yon kasi nga sugat yun. Pero kapag nakainom naman ng pain reliever ay nawawala na nga yung sakit niya. Pero dahil 1 week na nga kami, ay last day na nga din ng pag-inom ko ng mefenamic o kaya ng pain reliever. Nakakakilos na naman ako ng maayos pero alalay lang talaga at hindi nga ako nagbubuhat ng mabibigat. Ang baby ko pa nga lang ang inaasikaso ko at hindi pa nga din ako nag-aasikaso dito sa bahay masyado. Yung toddler ko naman, hindi naman yun masyadong alagain at inaalalayan ko nga lang kagaya nga sa pagligo. Minsan naman ay ang hipag ko nga ang nagpapaligo sa kanya. At yun nga, ang ginagawa ko nga lang dito sa bahay ay pag-aalaga kay baby kagaya na nga lang ng pagpapaligo. Tapos sa mga ibang gawain, kagaya na nga lang ng pagluluto, ay hindi nga muna ako gumagawa nun. Hindi ko pa rin naman masyadong binubuhat-buhat si baby dahil palagi nga lang siyang tulog. Yung toddler ko naman, nakakaintindi na din yon at hindi talaga yung nagpapabuhat sa akin. Tapos yung panganay ko, kapag papasok sa school, ay siya na nga din na nag-iintindi sa sarili niya. Yun nga lang, medyo makalat na nga dito sa bahay dahil hindi din naman masyado nakakapaglinis ang asawa ko at may trabaho nga siya. Sabi ko nga, intay-intay lang na makarecover na ako at babawi nga ako at babalik na ulit sa dati ang bahay. Yung tipong makakapahinga na ulit sila ng maayos dahil maipagluluto ko na nga sila ng pagkain at makakapaglinis na nga ako ng bahay. Pero sa ngayon, magpapagaling nga muna ako. Mahirap na dahil baka pag nabigla ang katawan ko ay ako lang din ang mahirapan. Baka mas lalo lang hindi ko maalagaan ng baby ko. Kanina nga pagkatapos ko paliguan si baby ay eksakto nga nagpunta dito sa bahay ang kumari ko. Magmamarites nga sana kami kaso nga lang ang ginawa ko pinagbantay ko siya kay baby dahil maliligo nga ako. Pagkatapos ko nga maligo, eto nga at nakatulog na pala si baby kaya niligpit ko nga muna yung mga ginamit ko sa pagpapaligo sa kanya. At gaya niyan, gumagawa nga ako ng mga ganyang simpleng bagay lang at hindi naman masyadong mabigat. Pagkatapos naman yan ay pinaliguan ko nga muna itong toddler ko pero bago yon pinainom ko nga muna ng vitamins. Ma-share ko na nga din tong arenola ko sa inyo na ginawa ng asawa ko at dahil nahihirapan nga ako dyan ay ginawa na nga niya ng paraan. Tapos maya-maya lang ay ginising ko nga muna itong bebe ko at pinadede ko muna.